Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang Isabela Connect ka dito. Kasama niyo pa rin ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Sabi nga nila, no, mga ka-Isabelenyo, ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pag-abot sa tuktok, kundi sa mga kwentong nasa likod ng bawat pagsubok, sakripisyo at walang humpay na pananalig. Abay, ngayong hapon nga ho na ito ating kilalanin at bibigyan ho ng pugay ang mga taong nagdala ng malaking karangalan sa atin hong probinsya. Sila ang mga magigiting na Isabelinong nagningning at nagtap sa iba't ibang prestiyosong board examination sa buong Pilipinas. Sila ang patunay na ang galing at husay ng isang Isabelino ay wala hong katulad. Mga Connect, isang malaking karangalan na makasama ho natin ngayon ang ating mga top-notchers. Siyempre, ipakilala ko ho muna sila. Nariyan ho no, sa atin hong Isabela Broadcast Center. Ang una ho dyan si Ma'am Maria Elena J. Sumizim, ang ating hong Project Development Officer 4 ng Provincial Planning and Development Office ng Provincial Government of Isabela. Siya ho yung ating top 3 number 3 sa August 2025 Environmental Plan or Licensure Examination with an impressive rating of 86.85%. Siyempre naman, nandito ho yung ating November 2025 Real Estate Appraisers Licensure Examination. We have Ma'am Princess Bernadette Roque, a graduate of Lyceum of Alabang and a native of Alicia, secured 7th place with an impressive, syempre naman, ng 85% rating. We also have here Sir Joey Macido ng PGI, syempre, ng Provincial Assessor's Office from Tumawini, and Sir Marlon Duco of Burgos Isabela, who serves at the LGU Burgos Municipal Planning and Development Office, both ranked 10, each earning a commendable 83.50% rating. Both are graduates of Philippine Christian University, Manila. Grabe, no? Mga ka-Isabelenyo, parang yung feeling ho ngayon sa Isabela Broadcast Center, kinakabahan ako. Hopefully ay mahawaan ako ng mga mga ideas ho nila, no? At syempre mahawaan ho tayo. And someday maging top-notcher din. Hindi, biro lang. Syempre, kumustahin muna natin sila. Unahin natin si Ma'am Mariel, in short, no? Ma'am, welcome sa Isabela Broadcast Center. Maraming salamat po, Sir Ezekiel. Gusto ko lang pong batiin din, no, yung mga nanonood po ngayon sa ating programa. Magandang hapon po, no, sa inyong lahat. At syempre, Ma'am Mariel, no, ngayon ko lang sasabihin, pero sabi ko nga, it's a surprise na ikaw huy gagawin kong co-host for today. Wow. But syempre, hindi ka huligtas sa akin hong mga tanong. At syempre, kasama ho natin si Ma'am Bernadette. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Ayan, thank you so much po sa sa opportunity, no, to share our journey here. Ayan, binabati ko din po lahat ng nanonood sa amin sa Alicia. Ayan. Hello po sa mga taga-Palengke. May pwesto po kasi kami doon. Tapos sa lahat ng sumuporta sa journey na ito, especially sa stage mom ko, ayan, si Edita Roque, and sa papa ko, si Alberto Roque. Hello po. Ayan, and syempre, Sir Marlon. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko nga po pala yung taga Burgos, yung mga sa office mate po namin. Hello po, magandang hapon po. Wow, and of course, Sir Joey. Hello po, magandang hapon po sa akin pong family dyan po, sa Tumawini Isabela, and then to my PGI family po, sa Assessor's Office po. Magandang hapon po, and sa lahat po ng manonood po ng Isabela IPO po. Yan, there you have it, no, mga ka-Isabelenyo, ang ating mga bisita talaga namang hong kahanga-hanga ho, no, yung kanilang mga tagumpay, yung inyong mga tagumpay, mga ma'am and sir, upang mas maunawaan pa ng ating mga kakonek ang inyong mga naging paglalakbay. Abay, simulan ho natin itong mga pag-uusap po na ito. Pero bago yan, kumustahin ko muna, no? Tapos na ba, nag-sink in na ho ba sa inyo na talagang, syempre, ngayong taon lang ho na ito, 2025, na kayo ho'y naging top-notcher sa mga pagsusulit na inyo hong, syempre, inattendan ho, no? So, nag-sink in na ho ba? Ma'am Mariel. Ako po, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nag-top ako. So, August po yung exam ko, no? So, 3 years
Just 3 months, sorry. 3 months na yung nakalipas. Pero for me, parang isang panaginip pa rin na nakapag-top 3 po ako dun sa aking licensure examination. Pero, So ako naman po, hindi ko din talaga in-expect na magta-top po ako. But God is really good, no, na bless niya pa po ako with high rank, no, dun sa ano. And feeling ko, isa siyang magandang legacy din for my self and also for my future family. Ganyan. Kasi, di ba, kayo na yung parang role model. Ganon. So, no expectation set. And also, 1 month lang yung review. So, parang never ko in-expect talaga na magta-top. So, feeling ko hanggang ngayon, nasa cloud 9 pa din ako. Wow. And super thank you, Lord, kasi nag-top po. Oo. Ako, sir, hindi pa rin talaga ako makapaniwala ngayon na top-notcher ako. Kasi sa exam kasi namin, sir, ang hirap po talaga ng mga tanungan doon. Tsaka yung nasasabi ko na lang po sa sarili ko na, Lord, kahit ano na lang, pasabit na lang po sa list of passers, okay na po sa akin yun. Hindi pala yun yung will ni Lord, pang top-notcher po pala. Actually, sir, hindi ko talaga in-expect na magta-top ako. Nung umpisa, kasi nung yung second part ng exam, talagang nahirapan ako. So, nung nag-exam ako, binilang ko talaga yung hindi ko sigurado. So, dun sa 100 na items, is meron akong 40 na binilugan. So, ibig sabihin, sabi ko, yung chance ko ang baba. So, hindi ko talaga in-expect na magtatap ako. So, yun, siguro ito na lang yung pabonus ni Lord sa akin. Then, grateful ako para dun po. Oo. Mamaya higit po natin no, na pag-usapan yung inyong journey sa inyong mga board examinations. Pero para lamang ho mas malinaw sa atin hong general public, no, yung mga nanonood natin, at mas maintindihan yung mga pinasok ko ninyong mga career, kumbaga. Ma'am Mariel, doon ho sa environmental planner, kumbaga. Talagang yan ba yung ginusto mo na since nung bata ka? And ano ba usually yung parang papel ho or mga trabaho ho, mga ganitong mga profesyon? Sa katunayan po, hindi ito yung aking pangarap na profession. And nalaman ko lang din itong profession na ito when I was actually in the Provincial Planning and Development Office na. So, ang pangarap ko noong bata ko is maging accountant. So, yun po yung dream profession ko. But, mga nangyari, so it led me to where I am today. And yung environmental planning po, madami po actually mga career opportunities, no, na pwedeng puntahan itong mga ENPs. Kung katulad ko po na nag-work sa isang local government unit, especially sa Planning and Development Office, maaari po kayong maging department heads, kumbaga. Kasi kailangan po na licensed ENP, yung ating mga assistant and department heads. And also, you could go to the Department of Human Settlements and Urban Development. Kailangan po ng mga ENP dyan. And similarly, doon po sa mga national government agencies with planning functions, napaka-importante po nung role ng environmental planning. Kasi hindi lang naman dapat tayo nagplaplano for the gray infrastructure. Dapat isalang-alang natin yung kahalagahan ng environment. So, yun po. Oo, grabe talaga, no? How about sa inyo, mga sir and ma'am? Yung tinatawag natin real estate appraisers, kumbaga. Same din ba with Ma'am Mariel na hindi yan yung first choice ninyo? Ayan. So, actually po, real estate management is my second course. So, ang una ko pong course is BS Accountancy. So, I am also an accountant. And then, I also took yung financial consultant exam and I am a financial consultant. And super saya ko naman po sa work ko din doon. No? Pero I know that I am meant for more. Ganon. So, I also have traveled 15 countries na at the age of 25. Tapos, sabi ko nga, I am meant for more. So, alam ko, na real estate din talaga yung gusto ko. Kasi sabi nila, nasa sales ang pera. Ganon. Kaso, high school pa lang, gusto ko na din po mag-real estate. Kaso dito po sa province po natin, parang walang course na real estate management. So sabi ko, kung ano muna course na nandito, yun muna yung iti-take ko. And since nasa business family din po kami, so yung business course, which is accountancy, yun po yung una kong tinake. And then sabi ko, pag may pera na ako, papag-aralin ko yung sarili ko dun sa course na gusto ko. And thankful enough na napag-aral ko naman po yung sarili ko. And ayun na nga, nasa real estate career na po. So, this is my second course and hindi ko na-expect din na
talagang pag binigay mo yung best mo talaga, mag-excel ka talaga. So, yun po, yun yung story ko, ba't ako napunta sa real estate. Ayun, and yun, share ko na lang din na mataas talaga din yung pangarap ko. And gusto ko magkaroon ng apartment business, ganyan. So, sa real estate talaga siya. Kaya tinake ko yung real estate management na course. Ayun po. Ako sir, graduate ako ng BS Agribusiness Management sa ISO Rojas po. And cum laude graduate po ako. Ang una ko pong naging work is sa assessor's office po. Kaya may nagsabi po sa akin na why not na mag-take ka ng REM. Yung boss ko po noon. Yun sir, nag-enroll po ako ng REM hanggang sa graduate po, hanggang nakapasa po. Yun, mas parang nandun kasi yung opportunity kasi nandun ako sa opisina yun. Kaso lang sir, nalipat lang po ako ng opisina sa planning na po ako ngayon. Pero sana sir, hopefully, malipat din ulit. Ako naman sir, actually ang first course ko ay BSIT. Then napasok ako sa assessor's office. And then dahil lahat ng nandoon is more on sila a real estate appraiser, then nagkaroon ako ng curiosity. So ano nga ba yung real estate appraiser? So yun, parang naku-curious ako sa kanya. Then yung mga kasama ko nag-enroll sila. And then yun na din, in-encourage nila ako na mag-enroll ako. So tinake ko na rin yung opportunity na yun para at least yung mga ginagawa nila nalalaman ko. And then for career growth na rin, for hindi natin alam kung ano yung magiging future pa natin dito sa BGI or sa ibang offices dito sa Isabela. So kaya ako siya tinik. So yun. O yun yung mga yung mga nasa likod kung bakit sila nandito sa ngayon. Bakit nila tinake ko yung mga kurso na yun at bakit po sila nag-take ng mga ganyan mga board examination. Si Ma'am Mariel, pasok na tayong dalawa. Pag-usapan nga ho natin, kahit sino ho sa inyo pwede hong sumagot, Kasi marami hong mga nagtatanong, Ma'am Mariel, 'di ba na yes, sir. na tawag natin. Ang daming nagtatanong, ano bang mga sikreto ng mga top-notchers? Kumbaga, ano ba yung mga sikreto ninyo? Pero, ano to guys? Guys na lang, para ano ko na. Para informal na lang. Di ba may mga ritual, kumbaga, before the board examination? Sinishare nga yan sa mga review centers. Oo. Actually, hindi ako mapamahiin na tao. Pero ginawa ko yun because I was so afraid of failing the exam. And feeling ko, wala namang mawawala, di ba, if susundin mo. Yes. And marami yung mga i-itemize natin. Yung pagsusuot ng i-white shot natin. Siguro mag-itemize tayo, Ma'am Mariel, Grabe yung itemize, sir. Ikwan natin, itaas ang kamay. Sige, taas ng itaas ang kamay lang, kung sino ang gumawa. Una dyan is nagsuot ng pulang underwear. Ako sali ko na kasi nag-take ako ng licensure examination for teacher. Hindi nga lang nag-top. Pero pumasa. So, bakit? Ma'am Mariel, bakit ka nagsuot ng ano? Wala lang. Wala namang masama kasi kung susundin mo yun, di ba? Wala namang wala. Pero di ba usually, kapag malapit na yung board examination, mahirap talaga maghanap ng pulang underwear. Actually, di ba? Parang in demand kasi. May Pero demand. pero nahirapan din po ba kayo mga sir? Hindi po. Hindi naman po. Talagang pinaghandaan na baka a month before na. Dating may pula na sir. Wow, prepared pala si Sir Joey. Ano pa ba yung mga Ma'am Mariel, yung mga pamahiin? Ano ginawa ko? More of novena siguro. Like, nag-novena ako sa St. Clair and sa St. Jude din. Usually sabi nila kailangan mong libutin yung mga simbahan. Lahat ng simbahan. Sinong gumawa ng paglilibot sa mga simbahan before the examination? Ay, wala. Sa simbahan lang po ang pinuntahan ko. St. Clair. St. Clair. Isa pa dyan sa paniniwala, putulin daw yung, pero computer-based. Baka yung computer yung... baka sinira mo yung computer. Joke lang, sir. Joke lang. Okay, pinutol ho yung pencil, yung lapis. Sino? Dinonate po namin sa school po. Ano pa ba yung mga pamahiin? Ako po, naglagay po ako ng piso sa paa ko. Basta nag-exam po ako, naglalagay po talaga ako ng piso. Pampaswerte daw po yun. Para hindi ka daw kabahan. Parang pero kinabahan ba yun? naman ako. So every question, hindi ka kinabahan? Kinabahan ka pa rin?
nandun pa rin, sir. Yung kaba talaga. Pero tiwala lang. God is good. Sa akin naman, habang nag-exam ako, ayoko na may nahuhulog na gamit ko. Yun yung sa akin. Lalo na yung cellphone naman parang kinakapture tiyo ba? Iniiwan po sa... Iniiwan. Ano pa ba? Huwag kang lumingon. Tsaka nung last na exam ko na yun, tumalon-talon ako sa exam room. Ano daw po yung ibig sabihin nun? Nag-celebrate na po siya. Nag-celebrate na. Hindi ko alam yun, ma'am. Yung Kasi- talon-talon. Ang sabi naman ng kapatid yung ko, may sisipain daw yung... Sabi naman po ng kapatid ko, sisipain daw yung chair. Pero yung sa amin sa sinihan kasi. So, hindi ko na ginawa. Ayun. Pero nag-wear din ako ng red na undies. Actually, brand pa. Ayun. Pero worth it naman siya. Oo. Pero during the examination, nasa sa inyo kung gusto niyo mag-share or what. May mga pagkakataon ho ba, let's say question number 50 na, kumbaga, parang hindi nyo na alam. Kasi ako personally, sa major ko, no, talagang ayoko ng itapusin. Kasi hindi ko na talaga alam eh. Bago ko kasi sagutan, tignan ko muna yung mga questions. Ni isa ho doon, wala akong alam. So, hula-hula na lang. Parang gusto ko nang umalis sa testing center. Kayo ba? Meron po bang dumating sa point na yun na gusto nyo nang sumuko? Ako kasi computer-based po yung exam namin. So, hindi mo kasi ma-flip agad. Unlike pen and paper, di ba? Pwede mong i-flip agad yung mga questions na. But for me po, what I did, 2 days po kasi yung exam namin. And just to share with you lang din po my experience during the board exam, no? The night before day 1, nagkakrampa ako mag-aral. Kasi nga takot ako. Parang feeling ko hindi pa enough yung naaral ko. So the night before, I was cramming, trying to sink in lahat ng mga information na dapat ko pang maaral. Tapos parang 2 to 3 hours lang yung tulog ko. Kasi sobrang kabado ako eh. And then, doon sa testing center na, while queuing, nagsasagot pa rin ako ng mock exams kasi super duper kinakabahan ako. Baka makalimutan ko yung mga planning standards. And I was sharing with Sir Joey kanina earlier. Sabi ko, nagme-memorize pa ako, sir, ng mga planning standards ng BP 220, PD 957. Kasi nga, di ba yung recency effect na sinasabi na kapag bagong palang inaaral, mas mariretain. However, dahil nga kulang yung tulog ko, so the first hour of answering the board exam questions, yung mata ko as in napapapikit na, so hindi ko naiintindihan yung binabasa kong questions. So hindi nagsisink in. Sabi ko, okay, stop. We need to take a break. And nagkape talaga ako kahit na may hyperacidity ako and iniiwasan din atin, di ba, yung magkape kasi baka ma-upset yung stomach natin. Pero kailangan ko ng caffeine para gumana yung brain ko. So after drinking the coffee na, ayun, nagtuloy-tuloy naman na and lumiwanag na yung brain cells. May mga kanya-kanya talaga. Oo, kanya-kanyang style talaga. Pero kasi sabi nila yung mismong araw, huwag ka nang magbasa. Yeah, yun nga yung advice. Huwag ka nang magbasa. Pero ginawa po ba din ninyo yun? Nung nasa hotel po kami ni Sir Joey, kasi magkasama po kami, nagpapalitan po kami ng info. Pero si Sir Joey po ang malala kasi nagre-review pa siya eh. Nagre-review Kahit ako. masakit na yung ulo niya, nagre-review pa rin siya. May hinahabol kasi ako, yung sa dami-dami kasi ng law sa real estate. So, kailangan ko malaman yung mismong RA niya, yung title, and then yung date. So, yung date yung kinakabahan ako kasi ang hirap i-memorize yung date sa dami-dami ng law. So, yun lang yung nilaran ko naman. Eto, marami na hong nakaabang. Maliban ho sa mga na-share ho ninyo kanina, mga pamahiin at mga ginawa, meron ba kayong secret formula sa pag-aaral as a top-notchers, no? Maari yun nyo bang ibahagi yung study routine, schedule, o kung paano ninyo hinahandle yung most difficult na mga subjects. I know, nanonood ho ngayon si Sir Paul Galotera. Isa ho siya sa mga aspirant din na maging top-notchers kasi may kasama din kami si Sir MK. No, top-notcher din yan sa Oo. Pero ano ba? Can you share yung mga secrets formula ho ninyo? Siguro ako po, ang masashare ko is that to have a vision board. Vision board na kung saan nandun talaga yung goal mo.
Tapos, ang nilagay ko po doon, since 1 month lang yung review ko, nilagay ko yung full name ko, Princess Bernadette T. Roque Rhea. Tapos, sabi ni mama kasi, ilagay mo na din yung magta-top ka, ganyan. So, nakalagay top 1 doon. Parang vision board ko lang siya. Tapos, sabi nila, diba, if you aim for the moon, no, at least if you do not reach the moon, you will land in the stars, ganun. So, kahit diba, dream big na, 'di ba? Para if ever hindi man mag-top, at least pasado ka. Ganun. So, yun yung vision board ko. Tapos, ako kasi, yung tipo ng tao, minsan kino-compare ko yung sarili ko, hala, baka kulang yung review ko, ganyan. Yung iba, 3 months nag-review, ako 1 month lang. So, feeling ko baka hindi ako pumasa. Sabi ko, Lord, kahit 75 lang, ganyan. Pero nakalagay din po sa vision board ko kasi may mga nabasa din ako na tips, ganyan. Sabi ko doon, I trust my process, I am prepared, I will pass this exam. So, always have affirmation to yourself din. And as to study habits naman, ginagamit ko yung spaced repetition. Kasi minsan, for retention, hindi ako yung super, kailangan mga 3 basa bago ko talaga maintindihan din yung isang topic. Doon naintindihan ko naman, pero makakalimutan ko siya agad. So, like, pag binasa ko today, or pinag-aralan namin today, dapat after mga 5 days, parang i-skim ko siya to refresh. So, ganun siya. Yun yung spaced repetition po. And then, ano pa ba? Also, para sa akin po, memorization yung lowest form of intelligence. Kaya, nag-memorize lang ako ng mga formulas parang mga 3 days before the exam, ganon. Tsaka yung mga guidance notes, which is lumabas mga 4 na items pa sa exam namin. Binasa ko lang siya dun sa, habang nag-aangkas ako papunta sa exam center. Ayun, so super grateful ko kasi binasa ko yun, tapos natandaan ko siya. Ayun, so ayun yung sa akin po. How about yung iba? Si Sir Marlon. Yung study habit ko po, sir, nung self-review lang po kasi kami, sir. May mga downloadable naman po na materials na pwedeng basahin. Mostly mga laws talaga, more or less 100 laws. Yung memorize mo yung date, memorize mo yung RA. Sobrang hirap po talaga. Tapos, ang lalabas lang po, PQF. Isang law lang, tapos yung RP bara po, yung lumabas. Yung study habit ko po, sir, gumagawa po, sa kalendaryo po namin, gumagawa po ako ng schedule doon. PQF stands for Philippine Qualifications Framework, RA 10968. Wow! Natatandaan pa. RP Bara 12001. Sa daming lows na yun, hindi ka na-loss? Hindi po. Nag-top po ako. Yes! Tapos dun po sa kalendaryo po namin, siguro disiplina lang din sa pagre-review. AM, isang topic. PM, isang topic. Gabi. Natutulog na po ko 2:00 na po ng umaga. Ganun po yung review habit ko. How about Sir Joey? Actually, kasama ko si Sir Marlon na mag-self-review. So, unang-una, ang ginawa ko is in-encourage ko siya na, Sir, mag-self-review na lang tayo. And then, bumuo kami ng grupo. So, sinoround namin yung sarili namin ng mga kaibigan kung saan magtutulungan kami. So, yung 5 grupo kami, so 5 kami lahat pasado. So, nandun kami sa group chat, nag-sharing lang kami ng idea, and then lahat kami ay puro self-review lang. So, yun. So, kailangan, pag magte-take ka ng board exam, kailangan piliin mo kung sino yung mga makakatulong sa'yo. And That's then, right. doon, mag-sharing kayo. And then, of course, wag mo rin kakalimutan na always pray kasi hindi magiging sa'yo yan kung kung hindi pagkakalob ng Panginoon sa'yo. So, yun naman. Ang ganda po nung sinabi niyo, sir. Nakaka-relate ako. Kasi just to share with you po, yung sa support system. Kasi nag-enroll po ako sa isang review center. Parang, tawag dito, nakatagpo ako ng mga tao, no? Na nag-boost talaga, nag-help to boost my confidence. Kasi during parang first few months of reviewing, kakainin ka talaga ng kaba, ng duda, ng pressure. Ang worst enemy mo talaga is your self-limiting beliefs. Dapat itigil mo talaga yung duda mo sa sarili. So when I was added into that study group chat, grabing energy ng mga taong to. Parang they are pushing you to aim for more. Na ako, ang goal ko lang talaga is to pass the exam. But they made me believe in myself again talaga.
So, super grateful for them din na nakilala ko sila sa ENP journey ko. And just to add din po, no, siguro, isa sa mga mababahagi ko is know your purpose, know your why. Bakit ka ba magte-take ng exam? Kasi kapag kinain ka na ng duda at takot sa sarili, babalikan mo yun eh. Bakit ko ba pinapahirapan yung sarili ko, di ba? Bakit ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Ano bang purpose? Lord, ano bang purpose mo para sa akin to be a more effective citizen nitong lipunan na to, no? So, babalikan mo yung why mo. And also, yung sinabi po ni Sir Joey, surround yourself with positive people that will push you, no? That will re-echo na magaling ka, mahusay ka, you have potential, capabilities that will really help you achieve your goal. So, yun po. And also, importante po na ito na neglect natin to, no? Yung rest. Pahinga. You have, it's equally important po talaga. You have to rest. Pero wag naman matagal na pa. Alam niyo, sir, may mga moments na wala akong mood mag-aral talaga. As in, tinatamad ako. And parati kong fino-force yung sarili ko, mag-aral ka, Mario, ilang buwan na lang, ilang araw na lang, malapit ng exam. Pero wala talagang nagsisink in sa utak ko. So you have to listen to your body. Kapag sinabi ng katawan mo, okay, wag muna, sige, mag-rest tayo. Pero, kapag nasa mood na akong mag-aral, just to share with you my study habits, no? Kapag wala akong review classes, mag-start ako 9 p.m. hanggang 12 midnight nagbabasa ako. 12 to 1 a.m. Pero pag nasa momentum talaga ako, gising na gising yung diwa ko. Hanggang 3 a.m. to 4 a.m. talaga ako nag-aaral. Ganun yung routine ko po noon for 4 months. 4 months po kasi yun. So, grabe talaga. Ganun no? yung routine ko. No? So sa ating mga viewers, no, if I remember correctly, ang ingredients po diyan, ha? Goal setting, time management, self-discipline, kailangan mong magkaroon ng support system, disiplina sa sarili, and ang lalong-lalo na, you need to rest. Yes. Rest is important. Yun. Kung meron ho kayo nun at papagsabay-sabay ho ninyo, baka mag-number 1 ho kayo. Anyway, bago ho yung mga iba, gusto ko lang malaman, matapos ho ninyo malaman yung result ng exam. And nalaman yung pumasa kayo at hindi lang pumasa, nag-top pa kayo. So, asan ho kayo at ano yung reaction ho ninyo that time? Ako po, yung... Same. Tulog. Ako po kasi, at that day, 26, dalawa po kasi yung inaantay naming result. Kasi yung kapatid ko din po, nag-take po siya ng nursing licensure examination. And ako po, yung isang supportive ate talaga na, siya talaga inasikaso ko bago yung sarili ko. So, nung nag-exam po siya sa Tuguegarao, sinama ko siya, yung hotel niya, in lahat, allowance, parang, paid po. Tapos na ganon, 3 months po yung review niya. Tapos samantalang kami, parang, ayun nga, limited lang. Kasi late din in-announce na may exam, diba? Tapos, that day, since dalawa yung result na hinihintay po namin, so, ako, nag-pamper day muna ako. Sabi ko, ayoko ma-stress today. Gusto ko, ayun, nagpunta ako skin station. Ganyan. Yes. Diba? Deserve ko yun. Deserve natin yun. Tama. Ayan. Tapos, after ko po mag-pamper, umuwi na ako ng condo, tapos natulog muna ako. Tapos sabi ko, wala pa naman siguro yung result. Ganyan. Baka yung nursing mauna, sabi ko. Di natulog po ako. Tapos pagkagising ko, may mga nagchat-chat na sa akin. Tapos tinignan ko yung PRC. Nung una, yung sa result muna, yung name ko, thank you Lord. Thank you Lord lang ako. Tapos almost mangyak-ngyak na, ganyan. Tapos nung sino kaya yung mga nag-top, sabi ko. Tapos una kong tinanap yung pangalan niya. Kasi kami po yung nag-aanuhan kapag, sabi ko po sa kanya, magta-top ka, besh. Sabi ko, feeling ko magta-top ka. Kasi pabibo to dun sa namin. Yes! Dun sa review. Po kasi final coaching review sila. Tapos siya, sabi niya, nagme-memorize siya ng mga batas. Tapos sa mga batas, kasi doon yung weakness ko at that time. Magaling ako sa math, pero sa mga batas at that time, di ba memorization nga po, ayoko talaga nagme-memorize. Gusto ko naiintindihan ko. So, nung sa memorization na part, siya yung laging sumasagot, mga agri-laws, sana all, sabi ko, alam niya. Kasi bawat tanong, sumasagot siya. Tapos sabi ko, chat ko nga to, baka magaling, baka may makuha akong tips sa kanya, ganun. So maganda nga din po talaga yung may support system. And
yung kasama din mag-succeed, diba? So, tinignan ko yung top notcher, hello, top 10 muna. Uy, nandito si Duko. Sabi ko, galing naman ito. Kako. Tapos, nung sa taas na, tas nabasa ko yung pangalan ko. Oh my God. As in, nanginginig-nginig pa na, Lord, totoo ba to? Kasi diba, parang part na siya ng buong history ng Pilipinas. Pag sinearch mo yung pangalan mo sa mga top notchers list, andun, as in, hala, thank you Lord, may top notcher na sa pamilya namin. Sabi ko gano'n. Tapos ayun, tapos ako naman, as an ate, hindi ko muna sinabi din sa family ko. Kasi gusto ko malaman muna yung result nung sa kapatid ko. Kaso noon, habang nahiga ako, natutulog ako, ganyan kunyari. Alam ko na yung result noon. Tapos, hinantay ko muna na tumawag sila sa akin, yung family ko. Tapos, tumawag na yung nursing namin na kapatid. Sabi, Ate Badet, pasado ka, ganyan. So sabi, ang alam lang nila, pasado ako, hindi nila alam na top notcher ako. Tapos si Mama, hindi po niya kasi siya super techy, no? Pero, ang nakita niya pala na post ng PRC, yung name ko, sa top 10 na. And sinabi niya sa kapatid ko na, uy, baka may result na sa ate mo. Nakita ko yung name niya, sabi niya sa kapatid ko. Tapos sabi ng kapatid ko, sige, check ko sa computer. Di chinek niya. Pero yung sa PDF lang yung chinek niya, hindi niya chinek yung mga top notchers list. Tapos sabi ko, Mama, tingnan mo nga yung mga yung top 10. Baka nandun yung friend ko. Sabi ko lang, syempre, hindi naman tayo Ayan, tapos tiningnan niya, Ate, bakit wala naman? Hanggang top 4 lang yung tiningnan niya. Tapos sabi ko, check mo pa, scroll down mo saglit. Sabi niya, hala, nandito ka. Sabi niya, ayun na, nakaka-proud naman. Sabi niya, pero sabi ko, Ate Badet, huwag ka muna magpo-post. Sana pe-pressure na ako sa'yo. Sabi niya, kasi kasi di ba nag-take din siya. Ang tagal lumabas po ng result ng kanila. Kinabukasan pa. So, inantay ko muna lumabas yung result ng kanila bago ako mag-post talaga. Nakapost na to. Hala, nakapost na yung top 1 namin. Hala, ako na lang ata hindi nagpo-post. Sabi ko yun. So, super ganda din ang pagka-check ko din sa result. Ayun po. So, may pa-low-key ka pala, ma'am, no? Yeah, low-key muna. Low-key. How about naman si Sir Marlon? Sir, that day kasi, nung result na nasa opisina ako, syempre kinakabahan na din. May rosaryo pa nga akong hawak eh. Tapos ginaganyan ko, papasa ako. Kahit sabit lang, Lord, kahit sumabit lang sa list of passers, sabi ko. Tapos nung may nag-utos sa akin, pumunta ako sa mayor's office. Napansin na pala ng isang kasama ko na may result na. Tapos nung pumunta na ako ng opisina, andun siya. Tapos alam na niyang pumasa ako. Pero tinitignan ko yung pangalan ko, baka wala. Lord, sige na, bigay mo na sa akin to. Ngayon lang to, please Lord. Andun yung pangalan ko, grabe yung hagulgul ko, sir. Iyak lang ako ng iyak doon. Tapos nag-chat si Sir Joey. Nag-notif dun sa ko sa cellphone ko. Sir, top 10 tayo. Grabe yung talon-talon ko doon. Kaya thankful ako kay Lord na yung will niya talagang nasusunod. Thank you, Lord. So, may pahawak namang hong rosary. How about si Sir Joey? Ano namang hinawakan mo that time? Actually, sir, nung nag-check ako ng... Siyempre, cellphone! Yung laptop yung ginamit ko. Laptop, Actually, nag-check ako ng results ng licensure examination namin. Ang inuna ko talaga is yung sa top notcher. So, hindi ko tinignan yung list. And then, habang tinitignan ko siya, nakita ko unang-unang pangalan talaga ni Sir Duko. Siya. And then, tapos doon sa pangatlo, yung pangalan ko na. So, hindi talaga ako... hindi ko expected na nandun ako. So, doon, napaluhan na lang ako. Kasi, parang, doon nung nag-exam talaga ako, expected ko, parang, siguro baksak na ako. O kaya, kahit 75 lang, masaya na ako. Pero yun, nagkaroon ako ng bonus na hindi ko inaakala na mapapasali ako doon sa top 10 talaga. Oo, nako. Talaga naman, may iba't ibang kwento ho. No? Si Ma'am Mariel, kasi syempre, nandito ka na ho talaga sa PGI. Apo. So, nung nalaman nyo ho na nag-top ho kayo, number 3, no? Ano namang pakiramdam? Ano namang naging reaction ho ninyo that time? Ikwento ko lang po, kasi 2 araw yung exam namin, no? And computer-based kami. So, in-announce na lalabas yung results by day 2. So, 6 to 8 p.m. yung sinabi nila na paglabas ng results. So, very anxious ako. Sabi ko, oh my God, tonight na lalabas yung results. So, si JN, yung kasama ko rin po sa office na nakapasa. Sabi ko, tara, kain tayo. Kailangan natin i-celebrate kasi tapos na tayo mag-exam. So, nag-order kami sa Grab, ganyan. Pero ako, tinitingnan ko yung oras. Sabi ko, oh my God, 9 o'clock na. Wala pa rin results.
So dahil nga puyat, pagod, nagpahinga na ako, nakatulog na ako. And then come 10:30, nagri-ring yung phone ko, ang ingay-ingay, groggy pa ako dun. Sabi ko, wala si yung Ma'am Odessa, yung sa study body po namin. Though hindi ko pa nasagot that time kasi nga parang pa ako groggy, ganyan. And then pagtingin ko sa group chat namin, nakatag yung pangalan ko, top 3, sabi ko, ano to? As in talagang hanggang sa nakita ko na yung mismong listahan from PRC. Nung umiiyak na ako, I was ugly crying, calling my parents na. Kasi the day before, day 1, after nung day 1, tumawag ako sa parents ko. Sabi ko sa kanila, feeling ko hindi ako papasa. Ang dami kong hindi sigurado. Tapos nagbibilang ko ng mga mali. Kasi we were discussing yung mga exam questions. Sabi nga nila, wag daw mag-discuss, pero ginawa pa rin namin. Ginawa pa rin namin dahil sa pag-overthink to check lang kung tama yung mga hula. And then apparently, just to share lang din, di ba sinasabi nila yung instinct mo, yung first instinct, dapat huwag mo nang palitan. So, ang dami kong mga ganong ginawa. Pinalitan ko yung mga sagot ko na which turned out na tama pala. So, sabi ko, hindi po ako confident. Feeling ko pabagsak ako as inumiiyak ako. Tapos yung kapatid ko, hindi ate, yung bunso po namin, sabi, hindi ate, kaya mo yan, naniniwala ako magtatap ka. So, grabe din talaga yung tiwala nung kapatid ko sa akin. Kasi nung July, dapat talaga yung exam namin. And then, dahil nga sa bagyo, na-post na schedule to August, sabi niya sa akin, pagka-uwi ko, so doble-doble yung gastos, di ba? Nasa Manila na ako noon, hinihintay namin yung announcement kung tuloy ba yung exam. Ganyan. Pagka-uwi ko, sabi ni Ading sa akin, ate, kaya siguro na-postpone yung exam mo kasi magtatap ka sa August, sabi niya. Kasi hindi declare niya talaga. So, nung nagtap ako, grabe umiiyak talaga ako sa kanila. Naalala ko tuloy yung time, yung araw na yon. Umiiyak ako sa kanila. Kasi hindi ko talaga in-expect. As in, ilang oras ata akong umiiyak dun sa kwarto hanggang madaling araw. Tapos na-flood ng mga congratulatory message, ganyan. So I was very grateful. And doon nag-reflect ako nung journey ko na worth it lahat nung gastos, nung pagod, and everything. So sobrang grateful lang din talaga. Talaga naman Nag-reminis bigla. Mapapasana all ka na lang. Okay. So ngayon nalaman na ho natin yung mga journey ho ninyo, yung mga naging preparations ho ninyo, and of course yung reactions ho ninyo. Meron ho kasi kayong in common, isa lang ho talaga. And alam ho namin maliban ho sa tulong ng pamilya, malaking factor din ho ang suporta mula ho sa ating pamahalang palalawigan ho ng Isabela. And kayong lahat ho ay Bro Scholar. Para ho sa mga benepisaryo ho ng Bro Scholarship Program ng pamahalang palalawigan ng Isabela, paano naman ho nakakatulong ang scholarship ho na ito sa inyong naging paghahanda, lalo na sa aspeto ho ng pinansyal at moral, kumbaga? Sinong gustong Sir Joey? Actually, nung nag-start kami ni Sir Marlon mag-aral, so sabi ko kay Sir Marlon, apply tayo ng Bro. So malaking tulong yun, Sir Marlon, pambayad natin ng internet. So actually, nilaan namin yung Bro namin para dun sa internet namin. Kasi online yung class namin ni Sir Marlon, everyday yun. So parang yung Bro yung naging tulay para makapasok kami araw-araw dun sa aming klase. So, yun yung malaking tulong na naibigay sa akin ng Bro. So, parang naging daan siya para always present and then nandun kami sa klase. Ayan. So, sa akin naman po, big help din po siya, especially for my daily, parang allowance, ganyan. So, nagamit ko po yun siya actually dun sa first course ko naman dun, as an accountancy student. And super grateful lang din sa Bro Scholarship Program. No, kasi, ayun, at that time, syempre, wala pa akong pera nun. Ayun, so, si Mama, actually, kasama ko din siya lagi kapag mag-claim kami ng scholarship dito sa provincial capital. And yung financial assistance na yun, it is a great help, especially pang boarding house ko din noon. Ayun, so, nakabawas din sa mga gastusin kahit pa paano. Ayun. So, super grateful po dun sa assistance coming from Bro Scholarship. Ayun po. How about Sir Marlon? Malaking tulong po talaga si Bro for Education sa akin. Lalong-lalo na po nung first course ko din. Kasi walang-wala po talaga kami noon. Kaya umaasa na lang po kami sa mga scholarship grants na bigay po ni Bro sa amin. Nung second course po, nag-apply po ako ulit. And nag-grant naman po yung scholarship. Nabigyan naman ako ni Bro for Education ng pera po.
kahit papaano ho, no, ang Bro Scholarship Program mo kasi ng pamahalang palalawigan ng Isabela, malaking aspeto din talaga na tulong sa day-to-day living din ho natin. Kasi syempre, parents natin, iisipin saan kukuha ng pandagdag allowance, pambayad ng ganito. Of course, si Ma'am Mariel, ano naman ho yung, Yes po. yung effect ho nito sa'yo, lalong-lalo na ikaw ho na sa Provincial Government of Isabela. Yes po. Gusto ko lang din pong balikan yung college life ko kasi just to share with you, maraming naging instrumento po para makapag-aral ako at makapagtapos ng kolehiyo. And isang na nga po dyan yung Provincial Government of Isabela dahil isa po akong Bro Scholar nga. And syempre, nung mga panahon na yun, we were financially constrained talaga and nakatulong po yung financial assistance na binigay po ng pamahalang panlalawigan sa aking pag-aaral. And tulad din po nila, no, grabe talaga as in blessing and super grateful kami na nakabilang po kami dun sa mga, di ba napakarami na nating scholars and mapalad kami na isa kami doon. And just to add din po, nung kumuha ko ng master sa ISU, Bro Scholar din po ako. So karagdagang tulong din po para matapos ko yung degree. Under expanded. Yes po, under the expanded program na po. But for the preparation of the board examination po, just wanted to share na yung mga trainings po, no, very supportive po ang aking boss yun, si Attorney Cabanta. Very supportive po siya dun sa aking journey to eventually get this license and eventually topping the board examination. Kaya gusto ko pong, can I take this opportunity Yes, po go to ahead. thank the mga tao na talagang naging instrumento, no? Siyempre, unang-una sa Provincial Government of Isabela, no, through our Governor, Rodolfo T. Albano III, and Vice Governor Kiko D. And of course, aking boss na talagang naging supportive nung sinabi namin ni JN na magte-take kami kasi kailangan ng certificate of experience. As in, walang second thoughts. Okay, pinirmahan niya talaga agad yung aming certificate of experience. And he also encouraged us to attend review courses po na ino-offer ng UPSERP. So, itong mga schools na to na talagang yung very intensive yung training when it comes to these environmental planning courses. Very grateful po at binigyan kami ng pagkakataon. And ayun, nagbunga naman po, no, lahat ng ininvest ng provincial government sa amin and nakapag-produce po ng mga top-notchers. Oo, naman. Iba pa rin, no, guys, yung mga mamanster. Mapapag-guys ka na lang kasi. Iba pa rin talaga kapag may support system din Yes. from the provincial government Opo. of Isabela. Kasi sa totoo lang, kahit sabihin natin, okay, financial naman na aspeto yan, pero malaking factor talaga. No, sa totoo lang, may mga ilang individual ang hindi ho nakakapag-aral sa bansa. Ang rason dahil ho sa pinansyal na aspeto. Anyway, sige, bilang pahuli na lang, no, ano yung susunod na ho ninyong plano? O let's say, 5 years from now. Wow. Saan ho ninyo nakikita? Forward looking. Ang sarili ho ninyo. Siguro si Sir Joey. Gusto ko man lang i-take yung opportunity, sir, kung okay lang na magpasalamat din po ako sa aking PGI family. So kaya Governor Dito T. Albano and kay Vice Governor po Kiko. And then sa aking assessors family po, lalong-lalo na po si ang aming boss po na si Mama Zenaida Gabriel po. And ang dalawang assistant po, si Ma'am Yulma and si Attorney Jen po. Sa kanilang pagsuporta po sa aking journey mula nung nag-aral po ako hanggang po nung nag-take po ako ng board exam, talagang sinubaybayan po nila, sinuport po nila ako. Then nandyan po sila laging nagbibigay sa akin ng paalala. So yun po. And then ayun nga po yung katanungan po ninyo kung ano nga yung nakikita ko sa sarili ko. Parang hindi ko masabi kung kung ano yung 5 years from now. So hindi ko masabi kung yung basta sa akin kasi kung ano na lang po yung plano ng Panginoon sa akin. So yun yung susundin ko. So, basta ang gagawin ko na lang is, gagawin ko yung best ko and then I will pray na siguro ipakita sa akin ng Panginoon kung ano yung plano niya sa akin para mapaghandaan ko ito in the future. So, yun lang. Sir Marlon? Sir, pwedeng bumati muna. Magpasalamat po. Nagpapasalamat po ako kay Mayor po namin, si Mayor Kervin Francis Dewey tsaka Ma'am Isis po. Thank you po sa sa lahat-lahat. Kay Engineer Rene Abukay po sa Assessor's Office po sa MPDC and tsaka Mayor's Office, Kuya Benson, Ate Manilin, Ate Mayrin,
Ading Jessa, thank you sa pag-support lagi sa akin. Kasi nandyan kayo nung journey ko, nung nag-aaral pa lang ako, tsaka yung sa pag-review ko, nandyan lagi kayo. Mga advices nyo po, maraming salamat. Sir, yung dun sa tanong nyo po na 5 years from now, hindi ko pa kasi nakikita yung sarili kung kung ano ako sa 5 years. So, pinapasa Diyos ko na lang po lahat kung ano po yung plano ni Lord na maganda po para sa pamilya ko at para sa akin po, yun na lang po siguro yung yun na lang po. Okay, how about Ma'am Bernadette? Ayan. So, magpapasalamat din po muna ako sa lahat po ng sumuporta sa journey na to. Especially sa family ko po, kay Mama Edith, kay Papa Albert, sa kapatid ko po na RN na April Joy Roque. I'm so proud of you. Tapos kay Aaron po, yung kapatid ko din na CPA na din next year. Ayan. At sa lahat ng pamilya namin, sa family Roque and Taguba. Ayan. So, and also sa family namin sa Palengke, and considered as family na din. And sa buong Alicia po, thank you din po sa support. Ayan. And sa friends ko po, sa real estate family, sa kila Sis Gladys, and sa mga nagbigay ng mga tips sa akin sa pagpasasaria, kay Sis Annalyn, ayan. Kuya Jules, ayan. Thank you po sa tips nyo. Akala ko lang, papasa lang, ayan, nag-top pa tayo, tuloy nag-talk. Ayan, joke lang. Ayan, so super grateful po sa inyo. Ayan, and also sa supportive boyfriend, ayan, hello, thank you din. Ayan, tapos po, 5 years from now, so naniniwala ako, na dapat daw, yung goals mo is clear for you, for it to be, to be in reality. Ayan. So ako, 5 years from now, nakikita ko yung sarili ko na, kasi ako po mataas talaga yung pangarap ko. Sabi ko nga kanina, hopefully, I have my own brokerage firm na din. At the same time, I own many businesses na din, especially real estate business, like apartment, ganyan. And also, madami na din clients, sa appraisal. Ayan, so for your appraisal and insurance needs po, message me lang. Ayan, so i-plug ko na din. Ayan, I am an insurance and proud insurance agent po. I am a junior unit manager under ProLife UK. So sa ProLife UK family ko, thank you so much din po. Ayan, so ayun po, pag magpapa-appraise po kayo, message niyo po ako, kaya sila. Ayan, kaming tatlo po. Ayan. So, we are happy to serve you. And yun, thank you so much po sa lahat ng sumuporta talaga. We are very grateful, and super blessed, to be here today. Ayun po, so magkaroon ng apartment business, gusto ko yung taga-collecta lang, at makabenta ng madaming lupa. Ayun, so bili na po kayo sa amin ng lupa. Gusto ko pong, syempre, millionaire, billionaire, ayan. We will be there at the right Kala ko naman magdodonate. Thank you so much, Lord, for all the blessings. Kala ko naman magdodonate ka ng lupa. Anyway, ayan, just to give you an advance lang. Mamaya, panguli siguro, magbibigay kayo ng mensahe sa ating mga viewers, lalong-lalo na yung mga aspirant din, na maging tulad ninyo, mga top-notchers, o di kayo gustong pumasa sa mga pagsusulit. Ano yung nais ninyong ibigay na mensahe sa kanila in one word, then and why? Very short lang. Siguro si Ma'am, na lang muna, yung katanungan kanina, Ma'am Mariela. 5 years from now po, Parang very loaded yung question. Kasi 5 years from now, 35 years old na ako. Pero personally po siguro, I just hope na I live a life grounded in purpose and growth. Wow, lalim nun na. No, siguro po ganun. And just to add, siguro by then sana, parang isa na siguro akong ENP na talagang magkakaroon o magbibigay ng real impact sa ating community. Kasi lagi naman po dapat, para sa akin, para dapat tayo nagpaplano para sa tao. So always serve the people po. Talaga naman. Yung serbisyong publiko talaga yung Yes po. Anyway, lahat naman tayo ng mga ka-Isabelenyo, may mga kanya-kanyang plans tayo.
Pero yung iba ho talaga siguro, hindi pa nais na i-share, kumbaga. At hinahayaan ho kay Lord na lang. But anyway, bilang panghuli na lang, again, maraming salamat sa inyong time na ibinahagi. And hopefully, with this interview, nakapagbigay ho ito ng inspirasyon at tulong sa atin hong mga viewers, lalong-lalo na yung mga students ho na nanonood sa mga oras ho na ito. Now, finally, ano ho yung message ho ninyo sa mga students or di kaya sa mga parents na nakatutok ko sa ngayon, Sir Marlon? Sa mga magtitake po ng exam or nangangarap po na papasa po sa exam or magtatap sa exam, stay focused lang po. Tsaka mata sa langit, paa sa lupa palagi. Yan, yun yung maganda, no? Focus. So, yun yung word Stay niya. grounded. Parang ganun po. How about Sir Joe? Ano naman ang one word mo? So, trust. Trust. Trust yourself, unang-una. So, sa mga mag-exam, ang unang gagawin natin is to try. So, kasi may mga nag-exam na examinin na parang natatakot na sila agad. So, always, itry mo kasi hindi mo malalaman ang magiging resulta kung hindi mo siya itatry. So, kapag nakapag-file ka na sa PRC, huwag kang matatakot. So, pumunta ka pa rin dun sa examination. Basta sa pagre-review mo, gawin mo lang yung lahat ng makakaya mo and then mag-pray ka lang. So, ang grace ng God ay i-change niya everything po. Anything. So, we have focus, no? Focus on what you are doing. We have trust, no? Pagkatiwalaan yung sarili mo na kaya mo. Ano kaya ang susunod hong mga words? Ma'am Bernadette. So sa akin po is to have a proper mindset. So, pag naniwala ka, na kaya mo, ganyan. So, what you believe in mind, you can achieve. Yun, for me. And also, if you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. So, make sure, to do your best always. And also, for me kasi mediocrity, is not in my vocabulary. So, pag ginawa ko yung isang bagay, I make sure, na ibibigay ko lahat. Kasi bakit mo paggagawin isang bagay kung parang putyo-putyo lang yung effort mo for that. So, always make sure to do your best. And lastly, siguro, yung, ano na yun? May isa pa akong quote Sige lang. Quotable quotes. I love that. May mga baon na words of wisdom, kumbaga. Ayan, so ito. If it is easy, everyone would do it. So, it's the hard, that makes it great. So, I'm so grateful, na pinili namin yung track din na for me is worth suffering for. Kasi lahat naman mahirap diba? But you will just choose, the path, that is really worth suffering for. And I think real estate, for me is worth suffering for na career. Ayan, so I'm grateful. Thank you po. Ayan, thank you. Ang ganda ng sagot ni ma'am. Ay, ikaw na, huwag ko papahuli, Ma'am Sorry, Mariel. Sir Ezekiel. I just wanted to anchor on that. Oo, Kasi, ang ganda nung sa'yo, sinabi. hindi ka ligtas, mama. Ano mo? Ito si Sir Ezekiel Oo. For me, siguro purpose, which is yung nasabi ko na nga po kanina. And, diba? Na always serve the people. And gusto ko lang din siguro banggitin, For me kasi, this license, dapat tandaan natin na yung lisensya natin ay hindi lang isang titulo or karagdagang titik na idudugtong natin sa ating pangalan. Kaakibat nito yung, for me ganun kasi yung wiring ng brain ko. For me, kaakibat nito ay mas mabigat na responsibilidad para mas maging kapakinabang na mamamayan. Kaya, ayun po, lagit-lagi serve the people. Wow naman. Anyway, congratulations sa inyo. Siguro naman, sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nag-exam, nalaman yung resulta, mga pumasa, congratulations. Sa mga hindi man pumasa, pero still, congratulations. At least, you did your best. Pero hindi ibig sabihin hindi kayo pumasa, wala na susunod. Kumbaga, may purpose or may plano ang Panginoon. Yung pag-fail ninyo, does not actually define yung pagkatao ninyo. Kaya laban lang, magkaroon ng determinasyon. You have to set your goal setting May trust, may focus, and many more. Again, maraming salamat at doon nagtatapos ang ating punong-puno ng inspirasyong
bagong kwentuhan kasama ang ating mga naglalagablabho na bituin ng Isabela. Ayan ang ating mga top-notchers. Maraming salamat po sa inyo mga sir and ma'am. Ayan, maraming salamat again Ma'am Mariel, Ma'am Bernadette, Sir Marlon, and Sir Joey sa pagbabahagi ng kwento ng inyong tagumpay. Ang inyong kwento ay hindi lamang pag-asa, kundi isang blueprint para sa bawat Isabelinong nangangarap na magtagumpay sa buhay. Kayo ho ang buhay na patunay na ang pusong Isabelino kapag nagsumikap ay tiyak na mag-aani ng tagumpay. Muli, congratulations sa inyong lahat. At sa inyo namang mga kakonect na patuloy ho na nanood, sana ho'y napulutan ho ninyo ng inspirasyon ng ating talakayan ngayong hapon. Tandaan, walang imposible sa Isabelino na may pangarap, sipag at pananaligo sa Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating programa ngayong araw, and don't forget to like and follow our Facebook page, Isabela PIO, to keep you updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito ho sa lalawigan ng Isabela. Sa ngalan ho ng aming mahal na Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D, at ang buong pamahalang palalawigan ng Isabela. Ako po ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Maraming salamat, sir. Thank you. Thank you. Congrats. Congrats mo. Thank you, sir. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.